Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang tanghali mga ka-Vibes, narito na ang mga nagbabagang balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Binigyang diin ang prosekusyon sa International Criminal Court ang umano'y direktang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng madugong anti-drug campaign. Sa confirmation of charges hearing, iginiit ni ICC Prosecutor May Mandiayan-Yang na may ganap na kontrol umano si Duterte sa mga operasyon mula sa pagtuturo ng mga target hanggang sa pagpondo naman ng mga sangkot. Binigyang diin at pansin ng prosekusyon ang umano'y sistema ng cash rewards sa bawat napapatay at ang paghina ng mga operasyon tuwing pinapatigil ito ng dating Pangulo na anilay patunay ng kanyang otoridad. Nahaharap naman si Duterte sa 3 bilang ng crimes against humanity habang nagpapatuloy ang mga pagdinig sa kaso. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa iba pa mga balita, nanawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war sa labas ng International Criminal Court sa The Hague. Sa kabila ng malamig na panahon, nagmarcha at nagdao sila ng maikling programa habang nakatutok sa live stream ng confirmation of charges hearing laban naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginigiit ng mga pamilya na kumpirmahin ang mga kaso at panagutin ang dating Pangulo at ang iba pang umano'y nasangkot sa mga pagpatay sa kanilang mga kaanak. Inaasahang mananatili sila sa labas ng korte habang umuusad naman ang pagdinig. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, naniniwala si House Speaker Faustino D. III na maaaring gawing halimbawa ng mga susunod na reforma sa Kamara ang sinagawang nationwide consultations para sa Anti-Political Dynasty Act. Ayon kay Speaker D, patunay ang mga hearing sa Cavite, Cebu at Cagayan de Oro na maaaring ilapit sa taong bayan ang paggawa ng batas. Sa kasalukuyan, pinagsasama ng komite ang 24 na panukalang batas kabilang ang House Bill No. 6771 upang makabuo ng isang substitute bill. Binigyang diin din ni D na ang malawak na konsultasyon na ay nagpapalakas sa batas at sa tiwala naman ng publiko. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At dyan po mga ka-Vice, nagtatapos ang ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.